Filipino 3, second quarter. Alin sa mga sumusunod ang salitang kukumpleto sa pangungusap na blank ay masayang-masaya sa pagdiriwang? A. Ako. B. Ko. C. Kapag. D. Kung. Mahusay. Ako. Alin sa sumusunod na salita ang madalas gamitin sa araw-araw? A. Aklat. B. Bituin. C. Teleradyo. D. Teleskopyo. Mahusay. Aklat. Ano ang unang dapat gawin sa paghuhugas ng kamay? A. Patuyuin agad. B. Itaas sa hangin. C. Basain ng tubig. D. Lagyan ng sabon. Mahusay. Basain ng tubig. Alin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pagtatanim ng halaman? A. Anihin, itanim, ihanda ang lupa, diligin. B. Diligin, ihanda ang lupa, anihin, itanim. C. Ihanda ang lupa, diligan, itanim, anihin. D. Ihanda ang lupa, itanim, diligan, anihin. Mahusay. Ihanda ang lupa, itanim, diligan, at anihin. Ano ang dinaglat na salita para sa Ginoo? Mahusay. B. Ano ang dinaglat na salita para sa Pangulo? Mahusay. B. Anong uri ng kwento ang kapupulutan ng aral at ang mga tauhan ay kadalasang mga nagsasalitang hayop o halaman? A. Alamat. B. Pabula. C. Parabola. D. Kwentong bayan. Mahusay. Pabula. Si Lambak ay nagimbak ng pagkain para sa darating na tag-ulan. Anong katangian ang pinakita ni Langgam? A. Masayahin. B. Masipag. C. Masungit. D. Tamad. Mahusay. Masipag. Ano ang pangatnig sa pangungusap na mag-aaral ako at maglilinis ng bahay? A. Ako. B. At. C. Bahay. D. Nang. Mahusay. B. At. Ano ang pangatnig sa pangungusap na naglalaro si Marco habang si Julia ay nagbabasa? A. Ay. B. Habang. C. Nagbabasa. D. C. Mahusay. Habang. Suliranin at solusyon. Narito sa hanay A ang mga suliranin, sa hanay B ang mga solusyon. Hanapin ang katumbas na solusyon para sa mga suliranin sa hanay A. 11. Namatay ang mga halaman ni Aling Rosa. Mahusay. Pinagtulungan nilang alagaan muli ang mga halaman. Naiinggit si Lito sa punong namumunga ng ginto. Mahusay. Natutong magpasalamat si Lito sa mga biyayang meron siya. Naubusan ng pagkain ang pamilya ni Aling Rosa. Mahusay. Tinuruan siya ng engkantada na maging masipag at matiyaga. Natumba ng malakas na hangin ang punong mangga. Mahusay. Tinulungan siya ng mga kapitbahay na itanim muli ang puno. Alin sa mga sumusunod ang salitang ugat ng tatakbuhin? A. Tatak. B. Tatakbo. C. Takbo. D. Takbuhin. Mahusay. Takbo. Nag-aaral ang mga bata para sa kanilang darating na pagsusulit. Ano ang salitang ugat ng salitang nakasalungguhit? A. Aral. B. Aaral. C. Nag. D. Nag-aral. Mahusay. Aral.
Kausap ni Chester ang kanyang kaibigan sa klase. Ako ay masayang nag-aral sa paaralan ngayong araw. Sino ang nagsalaysay ng linya o kataga? A. Ako. B. Chester. C. Kami. D. Kaibigan. Mahusay, Chester. Kasing kahulugan, ito ay mga salitang may pareho o halos parehong kahulugan. Kasalungat, mga salitang hindi magkatugma o hindi pareho ang kahulugan. Alin sa mga sumusunod ang kasing kahulugan ng salitang masaya? A. Malaki. B. Malungkot. C. Mapait. D. Masigla. Mahusay, masigla. Ako ay nakakita ng higanteng puno sa kagubatan. Alin sa sumusunod ang kasing kahulugan ng salitang nakasalungguhit? A. Malaki. B. Malungkot. C. Mapait. D. Masigla. Mahusay, malaki. Alin sa sumusunod na grupo ang mga salita ang magkasalungat? A. Mabilis, matulin. B. Maganda, marikit. C. Mahina, malakas. D. Masigla, masaya. Mahusay, mahina, malakas. Tahimik na nagsusulit ang mga mag-aaral ng ikatlong baitang. Ano ang kasalungat ng salitang nakasalungguhit? A. Maingay. B. Malungkot. C. Mapait. D. Masigla. Mahusay, maingay. Mga salitang naglalarawan sa panahon, lugar o pinangyarihan, paraan ng kilos. Ako ay masayang papasok sa paaralan. Alin ang salitang naglalarawan sa panahon? Mahusay, bukas. Alin ang naglalarawan sa lugar o pinangyarihan? Mahusay, sa paaralan. Ano ang salitang naglalarawan sa kilos? Mahusay, masayang. Tuwing tag-ulan ay nagdadala ng payong si Aling Rosa. Ano ang salitang naglalarawan sa panahon ang makikita sa pangungusap? A. Nagdadala. B. Payong. C. D. Tuwing umuulan. Mahusay, tuwing umuulan. Ano ang salitang naglalarawan ng paraan sa siya ay kumakanta ng malumanay? A. Kumakanta. B. Malumanay. C. Nang. D. Siya. Mahusay, malumanay. Araw-araw akong tumutulong sa aming gawaing bahay. A. Panahon. B. Kilos. C. Lugar. Mahusay, panahon. Iniwan ko ang aking aklat sa aking kwarto. A. Panahon. B. Kilos. C. Lugar. Mahusay, lugar. Mabilis na tumakbo si Abby para hindi mahuli sa klase. A. Panahon. B. Kilos. C. Lugar. Mahusay, kilos. Ang bakasyon namin ay gaganapin na sa susunod na linggo. A. Panahon. B. Kilos. C. Lugar. Mahusay, panahon. Mga pang-angkop na ay ginagamit kapag ang huling titik ng salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa titik N. Halimbawa, mabilis na lakad, matapang na pusa. Ang pang-angkop na G ay ginagamit kapag ang huling titik ng unang salita ay nagtatapos sa titik N. Halimbawa, matuling sasakyan, maalong dagat. Ang pang-angkop na nang ay ginagamit kapag ang huling titik ng unang salita ay nagtatapos sa patinig. Halimbawa, maamong mukha, babaeng matangkad. Punan ang angkop na pang-angkop ang mga lipon ng mga salita. Maganda, blank, bulaklak. Mahusay, B. Mainit, blank, panahon. Mahusay, na.
Maulan, blank, gabi. Mahusay. G.